5 taon ng seaman si Sethrin Manalo. 4 na taon naman na sila ng kanyang girlfriend. Sunod ito sa luho. Lahat ng hingin nito ay naibibigay niya. Hello, Vern. Nandyan ka pa ba, mahal? Kausap ni Sethrin Manalo ang girlfriend sa phone. Nakadaong ng cruise ship na dala niya sa Taiwan kaya may signal at mabilis na tinawagan ang kasintahan. Verna? Ano? Andito nga. Singhal nito. Naiirita. Abala kasing babae sa ginagawa at naeestorbong pagtawag ni Seth. May ginagawa ka? Pasensya na, mahal ah. Namiss kita eh. 3 buwan tayong walang communication. Ngayon na nagkaroon ng signal ang phone ko dahil dumaong kami. Kanino bang kasalanan yan? Sa'yo naman ah. Nag-girlfriend ka tapos ganyan ang trabaho mo. Walang oras sa relasyon. Malalim na bumuntong hiningang binata. Nauunawaan niya si Verna kaya hindi na lamang niya kinukumpronta. Pauwi na ako next month. May gusto ka bang pasalubong? Yung limited edition na bag, nabili mo na ba? Para sa birthday ng kapatid ko yun. Tapos yung merch ng K-pop na EXO, sa kanya rin. Nabili mo na? Yung para sa yung tinatanong ko, Vern. Kung ano yung para sa kapatid ko, akin na rin yun. Bakit? Ayaw mo bang ibili ang kapatid ko? Sinasamaan mo ng ugali? Mariing pumikit si Seth. May ilang krung dumaan na tinanguan na lamang niya kahit na parang gustong magtanong kung bakit problemadong itsura niya. Mahal, hindi sa ganun. Nabili ko na kasi ang dadaling ko pagbaba ko eh. Ang itatanong ko naman ay yung para sa'yo. May gusto ka ba? May gasgas na yung phone ko pala. Ang pangit na. Vern, yung medyo hindi pricey muna, mahal. Nagpapagamot kasi si mama ngayon eh. Kailangan ng malaki-laking pera sa bahay. Hindi naman siya inuobliga ng mga magulang magbigay ng pera sa mga ito. Bukod sa may sarili namang negosyong mga magulang at kayang suportahan ng mga sarili ay hindi na talaga ito humihingi. Pero nagbibigay pa rin siya dahil wala pa naman siyang malaking pinagkakagastusan. Binata pa siya at si Verna lamang binibilhan ng mga kung ano-anong gustuhin ng babae. Nagtanong ka pa, hindi ka naman pala mabibigay. Huwag na nga lang, bye na, busy na ako. Mag-usap na lang tayo kapag nakababa ka na. Hindi na nakaangal pa si Sethrin nang ibaba ni Verna ang tawag. Naiiling na lamang siyang papasok sana sa kanyang cabin. Ang hirap manuyo sa tawag lang. Dalangin tuloy niya na sana'y mabilis lumipas ang mga araw para makauwi na sa kanyang kasintahan. Kap, may problema ba? Nilingon niya ang dalagang nagtanong. Si Maria Mercedes Sevilla, anak ng may-ari ng cruise line kung saan siya nagtatrabaho. Miss Sevilla, ikaw pala. Kanina pa kasi kita pinagmamasdan. You look problematic. Is there something wrong? Konting tampuhan lang sa relasyon, miss. Mapait siyang napapalatak. Baka pagbaba ako na ang usap naming dalawa. Hindi yung sasagot ngayon eh. Kaibigan naman niyang dalaga, kaya nakakapagkwento siya ng personal na bagay dito. Ito man ay nagkukwento rin sa kanya tungkol sa love life nito. Matampuhin talaga yung girlfriend mo, no? Parang yung fiancé ko rin. Kaya ayan, sumama na sa akin sa travel. Kahit na busy-busy rin siya sa trabaho niya. Mabuti ka pa. Happy ang love life, miss. Si Verna ay sumama kahit ay sinasama ko nung unang alis eh. Makapagliwaliw mo lang sana kaming dalawa. Hindi raw kasi niya maiwan ng 2 kapatid. Wala na kasi itong mga magulang. Si Verna na lamang kasama ng 2 kapatid na parehong nasa high school. Sige Miss Sevilla. Tuloy na ako sa loob. Tumango na lamang dalaga, kaya dumiretso na siya sa loob ng cabin. Mabilis lumipas ang 1 buwan. Bumaba na siya ng barko. 3 buwang pahinga rin yun mula sa 1 taong puro nasa dagat siya. Diretso siya sa condo unit niya para magpahinga. Bukas niya nadadalawin si Verna bago umuwi sa probinsya kung nasa ng mga magulang. Ngunit kinagabihan din ay sumulpot ang kasintahan. Andito ka na pala o wala man lang pasabi? Mahal,
Bukas sana kita pupuntahan dahil pagod ako sa biyahe. Magpapahinga muna sana ako. Sus, ang sabihin mo, hindi mo lang talaga ako priority. Namiss mo man lang ba ako? Natatawa niyang nilapitan ng girlfriend at mahigpit na niyakap. Akmang hahalik pa sana siya pero mabilis itong umiwas. Ano ba, Catherine? Kiss lang, mahal. Parang ako yata ang hindi mo na-miss eh. Isang buwan kang hindi sumasagot sa akin. Miss na miss kita. Nasaan ang mga pasalubong para sa mga kapatid ko? Nung isang linggo pa ako kinukulit ng mayon dahil alam nilang uuwi ka ngayong buwan. Isinama niya ito sa kanyang silid para ipakita ang mga pinabili nito. Naroon na rin ang mga request nitong phone. Hindi niya matiis. Tuwang-tuwa ito at nagtatalon pa. Pero hindi man lang nagpasalamat sa kanya. Dito ka na matulog, mahal ha. Ihatid lang kita bukas pa uwi. May trabaho ka ba bukas? Isasama sana kita pa uwi sa probinsya. Ang tagal na rin nung huling punta mo ron. Wala. Pero ayokong sumama sa'yo ron. Ang pangit ng ugali ng mga kamag-anak mo. Yung mga pinsan mo kung makaasta, akala mo mayayaman. Tsaka, mapanghusga naman sila. Ayoko nang makaharap ang mga yun, no? Ganun lang ang mga yun. Nagsorry naman na, di ba? Sinabihan kasi ng mga pinsan niya dahil parang gusto raw hawakan na agad siya sa leeg. Kahit hindi pa naman sila kasal. Maraming na po ng mga kamag-anak na kay Verna. Kinausap nga niyang mga ito at nagsorry naman pero may babala sa kanya. Yung babae niyang pinsan ang mahirap baliin. Iba raw ang kutob nito sa kasintahan niya. Kahit na, baka nga umaasa lang din naman sa pera mong mga yun kung makakasalita sila sa akin. Kapag mag-asawa na tayo, bawal ka na magbigay ng pera sa probinsya ha? Paano naman ang mga magulang ko, Vern? Aasa lang din sa'yo kahit may sarili ka ng pamilya? Di ba may negosyo naman sila? Hindi sobrang yaman ng pamilya niya sa compound pero hindi rin mahirap. Nasa iisang kumpanong buong kamag-anak niya simula lolo at lola, pati mga anak at apo. Pati pamilya ng mga pinsan niya ay naroon din. Hindi sila umaasa, mahal. Siyempre kahit papaano mag-aabot pa rin naman ako. At saka paano aasa sa pera ko ang mga kamag-anak ko ron? Mas pera pang mga yun sa akin eh. Hindi na ito umimik. Abala na sa bagong phone. Kinagabihan ay doon nga sa kondo niya ito natulog. Nagpapahiwatig siya dahil magkatabi sa kama pero siniko lang siya nito at nagtalokbong ng kumot. Hindi na lang siya nagpilit. Madaling araw nang magising siya dahil sa biglang lumiwanag. Ilaw pala ng phone ni Verna. May nag-text dito. Out of curiosity ay binuksan niya dahil may nabasa siyang hindi maganda sa notification. I love you. Miss na kita agad. Uwi ka agad sa akin kapag nakahingi ka na ng pera dyan sa lalaki mong seaman. What the? Ano to? Tinitigan niyang walang kamalay-malay na babae. Niloloko ba siya nito? May iba ba itong lalaki? Binasa pa niyang iba at halos madurog ang puso niya sa mga nababasa. Binaliwala niya dahil mahal niya ang babae. Hindi ka ba talaga sasama? Hindi nga. May trabaho ako, Seth. Hindi naman sapat yung ibinibigay mo pang-aral sa mga kapatid ko, no? Kailangan ko pa rin kumayod. Isang linggo na naman tayo ron. At sa inyo naman tayo uuwi pagkatapos eh. Tinitigan niya si Verna. Maganda ito. Sexy. Maamo ang muka. Pero hindi pala dapat magtiwala. Naloko siya nito. Alis na. Ang dami pang salita. Umalis ka kung aalis ka. Halos isang buwan ka pa nga lang nakakababa. Tapos hindi na agad kita makakasama. Oo. Isang buwan na agad ang matuling lumipas. Ngayon pa lamang siya makakauwi sa magulang dahil pinipigilan siya ng babae. Basta lagi mo akong i-update, Seth, ha? Huwag kang mambababae ron. Susugurin ko talaga yon. Tsaka sabihin mo yung mga pinsan mong pentasera, ha? Mas maganda naman ako sa kanila. Alis na ako, mahal. Commute siya sa biyahe dahil hindi pinadala ni Verna ang kotse niya dahil gagamitin daw nito. Ang hirap daw makipagsiksikan lagi. Magpapasundo na lang siya kay Winter. Tawagan mo ako kapag may kailangan ka, Verna. Naiiling na lamang siyang lumabas ng kondo niya
dahil hindi niya siya pinansin ng babae. Tutok na ito sa bagong phone. Mabilis lamang siyang nakarating sa pier. Sumakay siya ng barko at pagkalipas ang 3 oras ay tanaw niya na si Winter. Pinsan niya. Nakasandal ito sa pick-up truck. Hey, storbo ka eh. May date sana ako ngayon. Nasaan bang kotse mong hinayupa ka? Tuloy-tuloy na daldal nito habang pasakay silang dalawa sa kotse. Let me guess. Nasa girlfriend mo na naman na demanding ano? Tsaka bakit parang ngayon ka lang nakauwi rito? Isang buwan ka na nakababa. Hindi ka na raw tatanggapin nila tita. Nahihirapan daw kasing mag-commute, dude. Bakit hindi bumili ng sariling sasakyan gusto palang hayahay ang buhay niya? Hindi niya masisi ang mga ito kung gano'n ang tingin sa girlfriend niyang si Verna. Pinakitaan din kasi ng babae ng mga ugaling hindi maganda. Nandun ba si Virgil o nahila naman ang asawa sa ibang bansa? Malakas humalakak si Winter na tila may naaalalang sobrang nakakatawa. Kauwi lang. Hindi nga may pintang mukha nung biglang sumulpot yung pinsan ng asawa eh. Gaya ng boss pa yun ni Kiyo. Yung may-ari ng automotive company. Ayaw pa rin ba kay Ver? Wala namang sinabing ayaw. Masyado lang balat si Boy si Virgil sa mga biro. Parang gago. Masaya si Seth kapag kasama ang mga pinsan niya. Wala siyang inaalalang trabaho at problema. Parang bumalik lang din nung nag-aaral pa sila. Na kapag nagkasama-sama at inuman ay wala nang kapantay na saya. 1 oras at kalahati nang makarating sila sa compound. Sinalubong sila ng lahat at may kanya-kanyang biro. Bukas palad siyang sinalubong ng mga magulang pagpasok pa lamang niya sa pinto ng bahay. Akala namin doon ka na lang sa girlfriend mo, Seth. Kung hindi pa tinawagan hindi ka pa makakaisip mauwi dito? Nanay, nagtampo agad. May inasikaso lang po sa Manila kaya hindi agad nakauwi. Kayo talaga? May pasalubong kayo yan. Hindi naman yun ang habol namin, Seth. Ang makasama ka kapag bababa ka sa barko ang gusto namin. Tapos hindi agad makakauwi. Pinipigilan ka ba ng babae mong yon? Hindi po. Nanay talaga. Tay, si nanay oh. Hayaan mo na ang nanay mo, Seth. Nag-aalala lang yun sa'yo. Dahil mapupunta ka raw sa maling tao. Tay, hindi naman po mali si Verna. Ganun talaga dahil maagang naulila. Tsaka, naging tagapag-alaga sa mga kapatid. Pagtatanggol pa niya sa kasintahan, kahit sarado na ang isip ng mga ito. Huwag mo nang ipagtanggol yung babaeng yan, Sethrin. Umainit ang ulo ko eh. Ipagtatanggol pa halata namang wala talagang modo yung babaeng yan. Ilang beses ko na bang sinasabi sa'yo na humanap ka ng babaeng maayos ang ugali. Kahit na bulag ay ayos lang. Nay, nung nakaraan kasi iyo, tinawagan ng nanay mo at nagtanong kung kailan kayo uuwing dalawa din eh. Abay sinagot mo naman na walang pakialam kung uuwi o hindi. At wala naman daw balak talagang dahil masasama ugali ng narito. Paliwanag ng kaning ama. Gulat siyang nilingon ng ina na nanggagalaiti. Walang ginagawang masama rito, Seth. Kahit naman ako hindi paig sa ganon. Tumango na lamang siya. Alam niyang totoo ang mga sinasabi nito, kaya mahirap ipagtanggol ang kasintahan. Wala naman siyang masyadong ginawa sa probinsya kundi matulog at makipag-inuman sa mga pinsan. Natapos ang kaning bakasyon nang ganun lang. Mag-iingat ka, Seth. Tumawag ka lagi kung may signal naman ha. Huwag yung babad ka sa babaeng yun na wala namang matinong dulot. Paalis na siya. Tapos ng 1 linggo. Lagi na pati siyang kinukulit ni Verna kung kailan babalik sa Maynila. Opo. Ingat din po kayo na, Itay. Baka iinom-inom na naman kayo sa labas ha. Alis na. Sana pagbalik mo hindi na si Verna ang kasama mo. Naiiling na lamang siya sa mga pahaging ng mga magulang. Mabilis lamang na lumipas ang mga araw sa bakasyon ni Sethrin. Muli, sumakay siya ng barko. Pero may pag-aalinlangan na kung may kasintahan pa bang babalikan. Palagi para naman itong tumatawag sa kanya para manghingi ng kung ano-ano. Yung hinihiram kong pang tuition ng kapatid ko, Seth, wala pa rin? Tanaw ni Seth ang malawak na dagat sa kanyang unahan. May signal at ito ang una niyang tinawagan. Tapos ay ganito ang bungad sa kanya. Wala pa akong hawak na pera, Vern.
Sa susunod, i-forward ko na lang sa bank account mo. Ano ba yan? Hiyaw ng babae bago walang paalam na binaba ang tawag. Napapahilamos na lang tuloy siya sa mukha. Sa sunod na baba niya, huli niya na sa akto, sa mismong kondo pa niya. Seth, let me explain. Sethrin, please. Pinalampas ko nung una, Verna. Hinayaan ko. Kahit nang sakit-sakit na mabasa ang mga sweet messages mo sa lalaki mo. Tapos na hindi ka makapag-text ng matino sa akin. Seth, hindi. Binablackmail niya lang ako. Hinihingan niya ako ng pera. Wala nang maniniwala sa kasinungalingan mo, Verna. Umalis ka na. Magsama kayo ng lalaki mo. Hindi. Hindi, Seth. Hindi mo ako iiwan. Sobrang naiinis siya sa kanyang sarili. Dahil bakit hindi naniwala sa mga sinasabi ng magulang at kamag-anak. Ngayon, nasasaktan siya ng sobra. Iiwan na kita, Verna. Hindi, Seth. Buntis ako. Pagak siyang natawa. Buntis ka? Sigurado namang hindi akin yun di ba? Simula nang dumating ako, ayaw mo pahalik man lang. Tapos sasabihin mong buntis ka? At ano? Akong ama? Huwag mo nga binibilog ang ulo ko. Hindi. Hindi ako aalis dito. Hindi na alam ni Seth kung kaya pa ba niya. Para lang walang magawang mali, dali-dali siyang lumabas ng kondo at nagmaneho ng mabilis. Sa hindi inaasahang pangyayari, may nahagip ang kanyang kotse. Bumaba siya tingin ng babaeng nabundol niya. Tatawid kasi ito nang hindi tumitingin sa dinadaanan. Hey, ayos ka lang? Mabutit hindi naman niya napuruhan. Pero dali-dali niya pa rin itong dinala sa ospital. Bulag palang babae at napag-alaman din niya nga wala na pala itong mga magulang. Esmeralda Rihio ang pangalan ko. Ikaw? Sethrin. Salamat sa pagtulong mo, Sethrin ha. Pasensya na't naabala ka pa sa katangahan ko. Okay lang yun. Pero bakit ba tumatawid ka na lang bigla? Wala ka bang kasama o humihingi ng tulong para itawid ka? Masyadong delikadong ginawa mo, Esmeralda. Umiling ito. Maganda sanang mga mata ni Esmeralda. Lagi naman kasi akong natawid doon. Madalang ang sasakyan na dumaraan kaya sanay akong tumawid. Dahil tumitigil naman sila. Tsaka kilala na ako ng mga tao ron. Minsan tinutulungan ako. Saan ka ba nakadira? Ihahatid na kita. Baka kasi mapano ka pa sa daan. Magagabi na naman. Mabilis itong umiling at itinaas pa ang dalawang kamay. Hindi na, Sethrin. Kaya ko naman ang sarili ko. Sanay naman ako na dahil ako nilang mag-isa simula nung hindi na ako pwede sa ampunan. Parang ang hirap-hirap ng buhay nito. Wala man lang tumutulong. O kung meron man, baka hindi lagi. Ihatid kita, Esmeralda. Para na rin sa atraso ko sa'yo. Tsaka wala naman akong gagawin. Sa tahimik na gabi, nang ihatid ni Seth si Esme sa isang masikip na boarding house, ay pumasok sa kanyang isipan ang planong gamitin si Esme para maghiganti sa girlfriend niyang cheater. Masama ang maghiganti, pero mas masamang manggamit, ngunit walang masama sa taong saktan. Lahat gagawin niya para ibalik ang pasakit ng paniloko. Salamat, Sethrin, sa paghatid. Pasensya na sa maliit kong tirahan. Ito lang kasing kaya ng sahod ko If you don't mind, pwede ko mong malaman ng trabaho mo? Tagahugas ako sa karinderya na pag-aari ng may-ari nitong boarding house. Mabuting at sobrang bait niya kahit nabulag ako. Tinanggap niya ako para magtrabaho sa kanya. Ganun ba? Hindi ba mahirap? Nakaupo siya sa nag-iisang monoblock chair sa maliit na silid Esmeralda. May maliit na kama sa gilid. Sa may pinto ay may maliit na sink at lutuan. I'm just curious. Pwede mo namang hindi sagutin. Mahinang tumawa ang dalaga. Masarap pakinggan ang malamyos nitong boses. Lalo pala kung tumatawa. Parang ayaw niyang ituloy sanang plano. Kaso, mahirap. Pero ano namang mangyayari kung puro hirap lang iisipin, di ba? Walang magpapakain sa akin ng libre. Walang tutulong kundi sarili ko lang. Napalingon si Seth sa tungkod nitong kahoy. Lumang-luma na at parang pinagtsagaan na lang talaga.
Gusto mo ba yung may aso na aalalay? Ha? Ay, yung aso na nag-guide sa mga, katulad mo. Natatawang umiling si Esmeralda. Wala naman akong pera sa ganoon. Isa pang iisipin yung pagkain nun, imbis na sa akin na lang. I can provide for that if you want. Ha? Naku, hindi na Catherine. Nakakahiya naman Hindi pa tayo gaanong magkakilala tapos bibigyan mo ako ng gano'n. Dapat nga, hindi kita pinapasok dito sa kwarto ko. Pero, pinagkakaguluhan ka naman sa labas. Tsaka baka makita ka ng landlady, magalit pa yun dahil may ibang tao dito. Ayaw pa sanang umalis ni Seth, pero tama nga naman ito. Bakit siya magtatagal sa silid ng babae? Paglabas niya ng boarding house, ay siya ring labas ng isang matabang babae na naka-duster. Masama ang tingin sa kanya matapos lingunin ng kwarto kung saan siya galing. Bakit galing ka sa kwarto ni Esmeralda? May masama kang ginagawa sa bulag na yon? Maahawa ka naman dun sa bata. Lihim siyang napaismid. Grabeng panghusga naman po yan, Manang. Tsaka bakit po kayo galit? Pumapangit po kayo niyan. Sanay na siyang mambola. Lagi ba namang galit sa kanyang ina noon dahil sa kalokohan niya? Tsaka yung lola't mga tita niya. Bakit galing ka nga roon? Kaano-ano mo si Esmeralda? Ang alam ko'y wala namang kamag-anak ang batang yun Aksidente ko po kasi siyang nabundol. Dinala ko po sa ospital tas hinatid ko pa uwi. Bala ko nga pong tulungan dahil nakakaawa palang kalagayan niya. Ay, oo. Nagsimula itong magkwento. Alam mo bang naawa rin ako dyan sa batang yan. Kaya kahit na parang hirap niyang panoorin tinanggap ko sa karinderya para naman may trabaho siya. Naikwento nga po ni Esme. Ang bait-bait niyo naman po Natatawa nitong winagayway sa mukha niya ang hawak na pamaypay. Maliit na bagay, iho. Sino ba naman ang magmamalasakit sa kapwa mahirap kung hindi tayo lang rin naman? Ano ba naman ang ginagawa ng mayayaman Di ba'y nangungurakot para may pang-travel sila? Sus! Natawa si Seth. Oo nga naman Dahil sa mayayamang politiko at kurakot, kaya lalong naghihirap ang mga mamamayan. Manang, magkano po bang isang buong upa rito? Bakit uupa ka rin? Mukha ka namang mayaman, bakit ka mangungupahan dito? Mag-condominium ka o kaya bumili ng mansyon. Pero 1,500 ang isang buwan dito. Babayaran ko po sana yung isang taong upa ni Esmeralda, Manang. Pero wag niyo pong sasabihin sa kanya. Nanlaki ang mamata ng matanda. Hindi makapaniwala sa gagawin niya. Ewan din ba niya sa sarili niya at gagawin niya yon? Paunang paumanhin na siguro dahil may balak siyang masama sa dalaga. Tsaka po, libre ng pagkain niya. Dadagdagan ko po ang bayad. Gagawin ko ng 20,000. Ito pong number ko. Tawagin niyo ako kung may problema sa kanya. Hindi na siya nagtagal doon. Sumakay siya sa kotse niya at bumalik sa kondo. Tuloy ang plano niya. Sa sunod na araw ay bumalik siya sa boarding house. Naabutan niyang naghahanda si Esme para daw pumasok sa karinderya. Kumatok siya sa pinto kahit nabukas yun. Sino yan? Pinanood niya itong hagilapin ng mga kobyertos na ginamit. Napapalunok na lamang si Seth dahil siyang nahihirapan para sa babae. Mang Ason, ikaw po ba yan? Pasensya na po, wala pa po akong pambayad ngayong buwan. Pasensya na po. Dahan-dahan itong nangapa patungo sa may pinto. Nag-grocery po kasi ako, Manang. Si Seth rin to, Esmeralda. Nanlaki ang berde nitong mga mata. Saglit na hindi kumibo bago nangunot ang noo. Seth rin, anong ginagawa mo rito? Pasensya na, kakatapos ko lamang kumain kasi kaya… May I come in? Sige. Baka makita ka rin ni Manang Ason. Magagalit yun. Napangisi lamang si Seth. Friends na sila ng landlady at hindi yun magagalit. Salamat. May dala pala akong konting groceries para sa'yo. Peace offering sa nangyari kahapon. Hindi mo naman na kailangan gawin yun, Sethrine. Ayos lang ako. Medyo masakit lang ang balakang dahil nabagsak kahapon. Pero maayos naman. Hindi ka na sana nag-abala pa. Baka nakakabala pa ako sa trabaho mo. Umiling siya
kahit hindi naman ito nakikita. Wala akong trabaho. Bakasyon. Next 3 months pa ulit. Umupo ito sa paanan ng kama. Hinahapuhap ang tungkod nito na nakasandal sa cabinet na nasa kabilang banda ng silid. Talaga? Ano bang trabaho mo? May ganun pala? Ang haba naman ng bakasyon mo 3 buwan din. Simon ako. Nagdi-drive ng mga barko na sinasakyan ng mga mayayaman para mag-aksaya ng pera. May bago siyang pagkakabalahan habang hindi pa nakakasakay muli. Pabalik-balik siya sa boarding house ni Esme. Minsan ay naaabutan pa niya si Manang Ason doon na naghahatid ng pagkain. Ang dahilan ay napasobra daw ang luto kaya bibigyan ng dalaga. Isang umaga, paalis na sana ulit siya nang mapagbuksan si Verna. Agad na kumunot ang kaning noo. Anong ginagawa mo rito? Agad itong humikbi. I miss you so much, babe. Namimiss ka na rin ang baby natin, oh. Wala kang maluloko rito, Verna. Makakaalis ka na. Pero anak mo to, Seth. Ano? Pababayaan mo kami ng anak mo? Baka naman may iba kang kinalolokohan, ha? Sinasabi ko sa'yo, susugurin ko yun. Lagi pa rin nagpupunta ang girlfriend niya sa kondo. Pinababayaan niya para makita nito na nabababae siya. Inaaway siya nito pero wala siyang pakialam. Nag-focus si Seth kay Esme. Halos nga doon na siya tumira sa boarding house na tinutuluyan nito tsaka kapabalik-balik. Manang, si Esme. Saka rin din dumiretso si Seth sapagkat alam niyang naroon si Esmeralda. Miyerkules pa lang kasi, Huwebes ang pahinga nito. Inginuso lamang ng matandang babae ang daan patungo sa kusina. Sanay na rin ito sa kanya. Naabutan niya ang abal sa paghuhugas ng dalaga. Nang sumungaw siya, ay malawak ng umisi ang mga kasamahan pero sinenyasan niyang huwag maingay. Kakausapin mo? Nilingon niyang matanda na sumunod pala sa kanya. Mamaya na po kapag kakain na ng lunch. Ayaw nang inestorbo eh. Ikaw ang bahala. Umupo ka na lamang doon sa naka-reserve sa'yo. Doon ka na maghintay. Opo, salamat Manang Ason. Sandali lamang siya naghintay at lumabas na rin si Esme. Nakatungkod ito pero parang kabisado ng daan. Tumayo siya at sinlubong ang dalaga para alalayan. Setrin? Malakas siyang humalakhak. Nakuha pang atensyon ng ilang customers na kumakain pero wala siyang pakialam. The one and only. Kabisado mo na ako Ikaw lang naman ang makulit na laging pumupunta rito para guluhin ako Wala namang ibang taong magkaka-interes na ganituhin ako dahil bulag nga. Anong ba bang mapapala nila? Natuwa naman dun si Seth. Walang hirap niyang magamit ang dalaga kung ganon. Saglit lang Paalam niya at nagtungo sa counter para bumili ng pagkain. Nang makabili, ay mabilis siyang bumalik dalang order na nakalagay sa tray. Wow! Bicol Express? Gustong gusto ko yan. I know. Kaya nga yan ang binili ko para sa iyo Tinolang manok naman ang akin. Magsabi ka lang gusto mo rin ng manok at paglalagay kita Heto ang kanin mo. Ang ulam nasa kaliwa. Kutsara tinidor. Hawakan mo na. Inabot niyang kutsara tinidor sa dalaga bago binabasa kanin na may ulam na rin. Nalagyan niya na. Setrin? Kain ka na, Esme. Natigil kasi ito. Nakayuko na para bang may malalim na iniisip. Bakit mo to ginagawa? Sabihin mo na agad para alam ko. Tsaka kung kailan ka alis ng pagsasawa. Dahil nasasanay na ako Para hindi gaanong masakit. Esme. Hinawakan niyang dalawang palad nito at marahang hinaplos. Hindi ko sasabihin na mahal na kita. Dahil alam kong masyadong mabilis. Gusto kita, Esmeralda. Hindi ako umaasa na magugustuhan mo rin agad ako. Pero gagawin kong lahat para patunayan na totoong intensyon ko. Parang may sumipas sa lalamunan ni Setrin nang dahan-dang bawiin ni Esmeralda ang mga palad at itago sa kandungan. Hindi talaga ako naniniwala, Setrin. Lampas 1 buwan pa lang tayong magkakilala Paanong ganun kabilis? Kahit nang totoo,
ay gusto na rin naman ni Esmeralda si Catherine. Hindi naman kasi ito mahirap magustuhan. Kahit na hindi niya nakikita ang itsura nito, alam niyang mabuti naman itong tao. I understand, Esme. Hindi naman din kitang minamadali never mind that. Let's eat. May trabaho ka pa, di ba? Kain na. Huwag na muna nating isipin yon. Unti-unti, hindi niya namamalayan na naglalaho ng balak ng paghihiganti sa girlfriend na manloloko. Nakafocus na siya ng tuluyan kay Esmeralda. Isang hapon na galing siya kay Esme, umuwi siya sa kondo at naabutan si Verna ng lukot ang muka at masama ang tingin sa kanya. Nasa lobby ito ng building. Hayop ka? Manluloko ka? Babaero ka? Agad silang pinagtinginan ng mga tao. Agad, may panghuhusga ang mga matang nakatingin kay Catherine. Hindi man alam ng mga pangyayari, ang mga tao talaga mabilis humusga kahit na wala namang matibay na basihan at hindi alam ang punot dulo. Kung anong nakita ay siyang paniniwalaan. Ano ba? Huwag kang maskandalo dito, Verna. Ano huwag magskandalo, ha? Pagkatapos mo akong buntusin, malalaman kong may ibang babae ka? At sa bulag mo pa talaga kami pinagpalit ng anak mo, ha? Ano? Para hindi niya makita kahit na magloko ka ulit? At kahit na maghalikan kayo sa harap niya? Verna! Kinaladkad niya ito pasakay sa elevator at sinaglang papasok sa kondo. Ano ba talagang gusto mo, ha? Gusto mo bang iuntog ko yung ulo mo para magising sa katotohanan na ikaw ang unang nagloko? Walang nangyari sa atin at hindi ko anak yung dala mo. Huwag mo akong gawing tanga. Dahil kahit hindi ako gaanong magaling sa math, ay kaya kong bilangin at i-plus ang ilang libong taong bumababa at sumasakay sa cruise ship na sinasakin ko ng mano-mano. Tapos gagaguhin mo ko rin sa 2 buwan pang pagbubuntis? Gayong 1 buwan pa lang akong nakakababa at 1 taon ng huling baba ko? Hindi ako nagloko, Seth. Ikaw, at sa bulag pa talaga, ha? Baka gusto mong kalikarin kong bulag na yun sa gitna ng kasada sa kaiwan doon. Naiiling na napangisi si Catherine. Baliw na nga ang babaeng to. Tapos, ay agad na nagbago ang kanyang emosyon sa mukha. Don't you dare lay a finger on her. Verna, mabait pa ako sa'yo ngayon. Pero wag na wag lang mangyari sa kanya. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Huwag mo akong hinahamon, Catherine. Masama ang tingin nito bago lumabas ng kondo. Naiiling na lamang na binagsak ng binatang sarili sa couch at napahilamos. Gaano kaya kakapal ang mukha ng babaeng yun para basta lang siyang bantaan gayong ito naman ang may kasalanan. Para maalis ang inis ay tinawagan niya si Esme pero hindi ito sumasagot kaya nagpa siya siyang bumalik doon. Masama bang pakiramdam mo, Catherine? Paano mo naman nasabi? Ayos lang ako, Esme. Don't worry about me. Hiramdam ko, Catherine. Tsaka, rinig ko ang bawat buntong hininga mo. Nang ibig sabihin, may malalim kang iniisip at problema. Wala itong paningin, pero matalas ang pakiramdam nito. Ganon yata talaga kapag may kulang. May senses na mas lumalakas. Pero okay lang naman kung hindi mo sabihin. Marami namang oras para mag-share ka sa susunod. Hinawakan niyang kamay ng dalaga at hindi naman ito umangal. Esme, gusto mo bang makakita ulit? Anong klaseng tanong ba naman yun? Siyempre gusto mo, no? Sino bang aayaw? Pero baka pangarap ko na lang yun. Hindi ko kasi kakayanin dahil alam kong malaking halagang kailangan. Isa pa, matagal ang pila sa mga naghahanap ng donor. Gusto mong tulungan kita? Kaagad itong hinila ang palad at lumayo sa kanya. Nanatili siyang seryosong nakatingin sa dalaga. Seryoso siyang tutulungan ito kung gusto ni Esme. Bakit mo naman gagawin yon? Mahal kita, Esmeralda. Ha? Mahina siyang natawa, bumangon at hinarap ang dalaga na pinaglalaroan ng mga daliri. Ano ba yung sinasabi mo, Catherine? Hindi dahil gusto mo ako o mahal mo ako ay gagastos ka na ng malaki. Para lang tulungan ako sa operasyon ko na hindi ko naman pinapangarap pa. Hinawakan niya ang magkabilang balikat nito at iniharap sa kanya. Gusto niyang maramdamang sincere siya.
Mahal niya na si Esme. Wala siyang pakialam sa kanyang ex. Gagastusan ko kung mahal ko, Esmeralda. Mahal kita. Kaya nag-o-offer ako para sa operasyon mo. Sethrine, hindi ko alam ang sasabihin ko. Niyakap siya ni Seth. Amoy na amoy niya ang mabango at mamahalin nitong amoy. Nakakahiya nga dahil lagi itong natambay sa kwarto niya kahit na alam niyang maliit lamang at hindi nababagay sa binata. It's okay. Tulad ng sinabi ko, hindi kita minamadali, Isme. Take your time, love. Napapaisip si Esmeralda. Ilang buwan lang ba silang magkakilala ni Sethrine? 2 buwan. Pero kung pumayag siya, tapos iwan siya. She mentally shook her head. Masyado siyang paranoid at advanced mag-isip. Hindi mo ba ako iiwan? Handa siyang sumugal dahil ramdam niyang sinseridad ng binata sa tuwing kasama niya ito. Kung hindi mo ako iiwan, tatanggapin kita sa buhay ko, Sethrine. Kung may papangako mong hindi mo ako lolokohin at tatanggapin mo ako ng buong buo. Hindi na napigilan ni Seth ang bugso ng kanyang damdamin. Mabilis niyang kinabig si Esmeralda at mahigpit na niyakap. Mamahalin kita ng buong buo, Esmeralda. Pero hindi ko may papangakong hindi kita maiiwan dahil sa... Hindi na lang. Binabawi ko na. Malakas siyang napahalakhak. Mahigpit pa rin ang yakap sa dalaga. It's because of my job, love. Every 6 months ako mawawala and then 3 months uwi ako sa'yo. Yun kasi yun, Esmeralda, ha? Aray! Napairit siya dahil sa pinong kurot sa tagaliran niya na ginawad ni Esme. Oo na nga. Pero paano ang pamilya mo kung sa akin ka uuwi? Ito ang hindi narinig ni Seth sa ex-girlfriend na si Verna. Noon, sa tuwing uuwi siya pagbaba sa barko, lagi ang naririnig niya rito ay gala, shopping at travel. Ni minsan, hindi niya narinig dito na umuwi naman siya sa magulang dahil baka hinahanap siya. Gusto mo bang sumama pag uwi ko next month? Uuwi ako bago sumakay ulit. Hindi na ako nakauwi ng unang buwan ko eh. Hindi ba nakakahiya? Bakit mo naman ako isasama? Hindi ka ba komportable? Kung hindi kita pipilitin kung ayaw mo pa. Mababait naman ng mga magulang ko. Hindi na nga awa yun. Gusto ko, Sethrine. Gustong gusto ko. Then it's settled. Isasama kita. Kung ayaw mong ipakalalang girlfriend, nililigawan mo na. Mabilis na umigkas ang palad ni Esme at pinalo sa balikat si Seth. Girlfriend? Nililigawan? Hindi ka pa nga nililigaw ah. Oo nga. Di ipapakilala kong liligawan kita. Problem solve. Basta don't worry ha. Mababait sila. Then it's settled. The 3rd month of his vacation, isinama niya pa si Esmeralda. Pinagpaalam din muna niya kay Manang Ason dahil ito ang tumatayong guardian ng dalaga. Natagpo pa niya ulit si Verna sa tapat ng pinto ng unit niya noong paalis siya at susunduin na si Esme. Seth, let's talk please. Hindi na ako uulit, babe. Please, nakipaghiwalay na ako sa kanya. Tanggapin mo lang ulit ako, Seth. Naiiling na lamang itong nilampasan. Mabuti na lang pala at nagbago agad siya ng pinang pinto ng unit. Baka kung hindi, ay dito na tumira at hintayin siya araw-araw. Seth, pakinggan mo naman ako. Mag-ieskandalo ako rito kung ganyan ka ng ganyan. Ngunit tuloy-tuloy siya sa paglalakad. Sumakay sa elevator at sinarhan yun. Dali-dali siyang nagtungo sa sasakyan sa parking lot at nag-drive para sunduin si Esme na kanina pa yata naghihintay dahil piko ng mukha nito sa tabing kalsada. Sabi ko naman sa'yong susunduin kita sa kwarto mo, di ba? Ba't mo ba ka agad? Kinuha niya sa dalaga ang dala nitong lumang backpack at nilagay sa backseat bago ito inalayong sumakay sa passenger seat. Hindi kasi ako mapakali. Kabado ako na na-excite. First time ko kasing mag-travel at ipapakilala sa magulang. Talaga ba? Ang binata na rin ang nagayos ng seatbelt ni Esmeralda. Halata kasing hindi ito sanay. Gawin natin lahat ng una mo. Sasamahan kita.
Hindi mapakali si Esme habang nasa biyahe. Kinakabahan ako, Seth. Bulong ni Esme kay Seth habang nakasakay sila sa barko. Kalahating oras na lang at bababa na sila. Mabay sila, Esme. You don't have to worry. Nang nasa compound na sila, ay nakakapit sa upuan ng kotseng dalaga at ayong bumaba. Kung pwede lang na ibaon ng sarili para hindi siya makababa. Rinig niya pang mahinang tawa ni Seth. May naririnig din siyang mga boses na parang excited. Hindi yan. Alam nilang lahat na isasama ka pauwi. Tuwang-tuwa nga sila, Esme. Wala kang ipag-alala, love, ha? Halika na. May handaan pa nga, oh. Nagluto sila para sa pagdating mo. May konting salo-salong inihanda ang mga magulang niya nang ibalita niyang may kasama siya at hindi si Verna. Setrin, pasok kayo, dali. At kakain na tayo. Iha. Winahi pa siya ng ina para ito nang umalalay kay Esme. Esme, nanay ko yan. Kita niyang pamumula ng mukha ni Esme. Naku, Esmeralda, kay gandang bata. Naku, Seth, magaling talagang pumiling anak ko, no? Nung huli lang pumalpak. Nay. Mabilis siyang sinenyasan ng ina na manahimik at huwag magbabanggit ng kahit ano tungkol kay Verna. Nakuha naman agad dito ng ina. Samantalang sa kabilang banda ay nanginginig ang tuhod ni Esme dahil sa sobrang kaba. Nakakahiya po, ma'am. Namamawis po ang kamay ko. Walang problema, halika, pasok. Akay-akay ni Miss Manalas Esmeralda papasok ng bahay. Naiwan naman si Setrin na siyang may dala ng mga gamit nila. Masayang naging bakasyon nilang dalawa ni Esmeralda sa probinsya. Nang makabalik siya ng Manila, ay nag-ayos agad siya ng mga papeles para makasakay muli. Esme, pagbalik ko, magpakasal na agad tayo. Ano ba yung sinasabi mo, Setrin? Masyado ka naman yatang mabilis. Aniya, kahit ang totoo, ay gusto niyang maiyak sa sobrang katuwaan na nararamdaman. Parang sasabog ang puso niya sa sobrang galak. Baka naman nabibigla ka lang. Kailan lang tayo nagsimula, Setrin? Pag-isipan mo muna yung mabuti. Baka nagkakamali ka lang sumugal sa isang bulag na katulad ko. Hinawakan ni Setrin ang palad niya. Magkaharap silang dalawa sa karinderya. Kumakain sila ng hapunan. Oo, mabilis. Pero itong nararamdaman ko, Esme. Natatakot ako na pagbalik ko ay wala ka na. Kaya gusto ko makasiguro na hindi mo ko iiwan. Please, Esmeralda. Magpakasal tayo pagbalik ko. 1 taon lang yun. Tatawag ako lagi kapag mag-signal sa barko. Hindi mo ako kakalimutan. Ang alam ko kasi maraming babae sa barko. Mas maganda, walang diferensya. Ikaw ang mahal ko. Sa loob ng 1 taon na yun, laging magkausap ang dalawa kung may masasagap na signal si Setrin. Hindi video call at chat dahil di keypad lamang ang phone ni Esme. Ayaw naman itong bilhan niya ng bago dahil hindi rin naman dahil magagamit dahil bulag nga ito. Yung phone nga nito, kakadapindot may nagsasalita. Kamusta ka naman, Johnny? Hindi pa ba nagbabagong isip mo? Magkausap sila ng binata. Madaling araw tumawag ito. Mahinang tawang sinagot ni Seth. Is that a joke, love? Siyempre hindi. Kailan ba ako nagbiro sa'yo? Nagtatanong lang para hindi na ako umasang babalik ka nga at pakakasalan ako. 5 buwan pa, love. Pagbaba na pagbaba ko talaga. Kumanda ka sa akin. Hihilahin agad kita sa judge na kakilala ko. Tinawanan lamang yun ni Esme. Pero sa loob-loob ng dalaga ay kabado na siya. At the same time, sobrang excited. Mahalang bayad sa tawag kapag international, pero wala lang yung kay Setrin. Ito lang ang means of communication nilang dalawa. Wala yata akong mga papeles, Seth. Paano yun? May pwede ka bang pakiusapan para mag-asikaso? O ako nang maghanap ng tao para doon? Hindi, ako na. Nakakaya naman sa uutusan ko pa. Kaya ko naman yun. Pero mag-aalala naman ako. Masaya si Seth at excited habang lumilipas ang mga buwan. Pero pagbalik niya, halos gumuhong mundo niya sa nalaman. I'm here, love. Pero tinalikuran lamang siya ng dalaga.
Ramdam niya ang lamig ng pakikitungo nito. Sinundan niya ito pagpasok sa kwarto. Esmeralda, may masakit ba sa'yo? Ang tahimik mo yata. Hindi mo ba ako na-miss, love? Kasi ako, miss na miss ko ng mahal ko. Sinungaling. Iyak nito. Nagulat ang binata. Bakit bigla itong nagalit kayong kausap lamang niya ito isang buwan bago siya bumaba? Hinarap niya ito at hinawakan sa magkabilaang braso. May problema ba tayo, Esme? Sabihin mo para alam ko at maayos natin. Sinungaling ka. Ang sinungaling mo. Manluloko ka. Ang tagal mo na pala akong niloloko. At ako namang si tanga. Tuwang-tuwa. Umasa. Ano bang sinasabi mo, Esmeralda? Wala akong maintindihan sa mga sinasabi mo, love. Umalis ka na lang. Huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Maawa ka naman. Alam kong madali lang sa iyong lokohin ako dahil bulag ako at walang makita sa katotohanan. Pero may pakiramdam naman ako na marunong masaktan si Catherine. Gulong-gulo na si Catherine. Wala talaga siyang maintindihan sa mga sinasabi ng dalaga. Halos kapusin ito ng hininga dahil sa kakaiyak. Nag-aalala siya. Huminga ka, Esme. Kumalma ka, Pag-usapan natin to kapag kalmado ng mahal ko. Magpapaliwanag ako kung ano ba yung kinagagalit mo sa akin. Umupo ka muna. Ikukuha kita ng tubig. Nanatiling nakayuko si Esme. Sobrang sakit ng puso niya. Agad na tumatakbo ang isip niya sa mga maaaring mangyari kung totoo nga ang nalaman niya. Maraming tanong. Eto ang tubig, Esme. Inom ka muna saka tayo mag-usap. Nanginginig man ng mga palad ay ininom niya ang baso ng tubig na iniabot ni Seth. Hindi pa man kumpirmado ay para na siyang pinapatay sa sakit. Kalmado ka na? Ano bang problema? Pwede mong sabihin, Esme. Huwag mo naman akong tinatakot, mahal ko. May asawa ka na. Manluloko ka. Ginawa mo lang pala akong pampalipas oras mo. Ano? Masaya ba? Masaya bang makita akong paniwalang paniwala tuwang-tuwa? Patay na patay nga naman ako sa'yo. Anong? Esmeralda, wala akong asawa. Hindi kita niloloko. Alam mo yan. Hindi niya na alam kung paano pa magpapaliwanag at itatama ang mga hinala nito. Ginamit mo lang ako para magsialos ang asawa mo. Dahil abala siya sa trabaho at nawawala ng oras sa'yo. Kaya humanap ka ng pansamantalang makakapagbigay ng oras habang wala siya. Naghihiganti ka lang. Totoo naman yun. Pero nung una yun, natutunan niya na itong mahalin. Esme, makakaalis ka na sa Catherine. Huwag ka nang babalik dahil mas masasaktan lang ako. Ayaw kitang makasama o maramdaman man lang. Alis na. Hindi niya makausap ng masinsinan ng dalaga ngayong saradong isip nito dahil sa galit. Nagpasya siyang babalik na lamang. Pahuhupain mo nang nararamdaman itong galit sa kanya. Babalik ako, Esme. Magpapaliwanag ako kapag handa ka na at hindi ka nagalit. Babalikan kita. Nangako ako sa iyong uuwi ako. Huwag na. Nilapitan niya ito at niyakap kahit nagpipiglas ito. Hindi siya magpapadala sa mga salita nito. Pilit na pinapaniwala ang sarili, nasasabi lang nito yon dahil galit ito. Hindi naman akalain ni Catherine na hanggang doon na lang sila. 2 araw siyang hindi nakabalik dahil pinatawag sa agency para sa mga kailangan niyang dokumento. Magpapasa rin sana siya ng resignation letter para matutukan muna si Esme. Kaso, what happened? Mga son? Si Esmeralda po. Nanginginig ang buong katawan niya habang lumalapit sa landlady na panay hagulhol ng iyak habang nakatingin sa natupok na boarding house. Walang natira. Manang si Esme nasan po? Mas lalo itong pumalahaw ng iyak. Doon siya nilamon ng hindi matawarang takot. Tulala siyang tumanaw sa boarding house na dati 3 palapag na bahay. Ngayon ay tanging abo na lamang. Si Esmeralda, hindi siya nakalabas. Hindi ko siya nakitang lumabas ng kwarto niya simula nung 1 araw hanggang sa kagabi. Bigla na lang dumiklap ang apoy. Hindi ko alam kung saan nanggaling. Ano po?
Manang hindi po totoo yan. Baka hindi mo lang po siya nakitang lumabas kaya kagabi po. Pilit niyang pinapaniwala ang sarili sa katotohanang sumasampal sa kanya. Hinapasama sa sunog si Esmeralda. Hindi ito malabo dahil hindi ito agad makatakbo at makikitang pangyari. Pero hindi rin naman imposible. Baka lumabas ito o ano. Walang bangkay na nirecover. Baka nga lumabas siya manang ason. Baka raw naabo na rin iho. Hindi siya naniwala. Hinanap niya ito. Halos mapabayaan niya ng trabaho. Hinanap niya ng hinanap dahil hindi siya naniniwala nga namatay ito sa sunog. Catherine? Pagkasagot pala niya ng tawag mula sa ina, ay ang matinis sa boses sa ganito ang narinig niya. Pupungas-pungas siyang bumangon. Masakit ang ulo dahil kulang sa tulog at sa alak. Naggalit pa nga ang bote. Anong ginagawa mo sa sarili mong bata ka ha? Tumatawag sa akin ng agency na hindi ka rin nagre-report sa kanila. Ano? Pababayaan mo ng trabaho mo dahil sa paghahanap kay Esme? Nay, hahanapin ko siya dahil hindi pa man siya patay. Baka hinihintay lang ako nun. Kawawa naman yun. 2 buwan na anak. Tama. 2 buwan nang wala siyang maayos sa tulog at pahinga dahil hinahanap si Esmeralda. Parang kahit sang sulok na ng Maynila ay nahalugan niya na, pati ng mga karatig bayan at barangay. Seth anak, tigil na. Nangangayayat ka na raw sabi ni Kiyo at Ver. Huwag mo nang pawayaan ang sarili mo. Nung nakaraan kasi, ay dinalaw siya ng 2 pinsan sa kondo. Katakot-takot na sermon ang inabot niya. Buhay si Esmeralda, Nay. Nararamdaman ko yun. Naghihintay lang siya sa akin. Paano pala kung nasa ibang bansa siya? Hindi nadamay sa sunog. Nakuha ng mayang pamilya at ipinagamot sa ibang bansa. Baka doon mo siya makita, anak. Bumalik ka sa trabaho mo at baka naroon siya. Kahit nakakatanga, ginawa niya. Nag-report siya sa agency para makasakay muli. Maghintay raw siya ng 1 linggo. Pag-uwi niya sa kondo, ay naabutan niya na naman si Verna. Malawak ang ngisi nito sa labi. Wala siya sa mood para pansinin ito. Pero nakuha ng babaeng atensyon niya sa kanyang sinabi. I told you, Seth, don't test my patience. Anong ibig mong sabihin, ha? Hinablot ng babae sa braso ng umisi lamang ito at hindi magsalita. May pumasok na ideya sa utak niya. Ano? May kinalaman ka ba sa sunog, ha? Bitawan mo ako, ano ba? Ha? Di ba pinalaan na kita pero hindi ka nakinig? Para bumalik ka sa akin, ay dapat na mawala ang kinalolokohan mo. Sa inis, ay hindi niya napigilang sampalin ng babae. Ikaw rin yung babaeng pumunta at nagsinungaling sa kanya? Anong karapatan mo, ha? Ang kapal ng mukha mo. Hindi ka kasi naniwala. Sabi kong akin ka lang, pero hindi ka nakinig. Kung hindi kita mapapakanabangan, dapat lang na walang makinabang sa'yo talaga. Ngayong wala ng babaeng bulog na yon, babalik ka na sa akin. Never. Hindi mangyayari yun. Ipapakulong pa kita sa pagsusunog sa bahay ng iba. Wala kang ebidensya. Mas mabuting bumalik ka na lang sa akin at manahimik tayo para walang hassle. Wala akong pakialam. Padabog nitong pinagsara ng pinto ng unit. He's fuming mad. Bakit nawala sa isip niya ang ex-girlfriend? Sobrang saya kasi niya sa piling ni Esme. Sobrang saya ni nawala ng negative thoughts. Kinontak niya si Virgil para humingi ng tulong. Isa itong lawyer. Matagal-nagal na proseso daw dahil walang ebidensya. Hindi na rin niya maasikaso dahil nasasakay na siya ulit ng barko. Susubukan niyang sinabi ng ina. Kami nang bahala sa kaso mo, Seth. Si Winter na kausap niya bago sumakay. Sakto kasing nasa siya dito at may inaasikaso. Salamat. Balitaan niyo ako, ha. Baka kailanganin ka. Paano yun? Sabi naman ni Virgil matatagalan eh. 3 buwan lang yung kontrata ko ngayon. Kahit hindi pwede, pinilit ko para makabalik agad. Bakit? Bitin yan. Susubukan kong hanapin siya sa mga bansang dadaungan. 1 bansa lang madadaungan niyo sa 3 buwan. Ano? Nawala na rin ang knowledge mo sa barko? Thailand,
Lalong naguluhan si Winter. Wala siyang alam sa mga paglalayag sa barko na yan. Ash, bahala ka na. Basta tumawag ka kung may signal at babalitaan ka namin. Mag-iingat ka, gago. Malakas rin ang connections ang pinsang si Winter. Wala man sa politika, ay marami namang kakilala dahil political advisor ng isa. Fudge, Esmeralda, where are you? Matapos ang 3 buwang bigo siyang makita si Esmeralda, pag-uwi, pinagtawanan siya ng ina. Nagpapaniwala ka dyan sa nanay mo, Seth. Malay ko ba tay, kung dun ko nga siya makita, di ba? Nasa kondo niyang mag-asawa. Naisipang magbakasyon at isa pa'y darating siya. May ganun naman talaga ha. Suntok sa buwan pero hindi imposibleng mangyari. Sa susunod, isang bansa naman, isama mo naman ako, nak. Hindi ko pa alam, Nay. Hinihintay ko pa yung resulta ng kaso. Patuloy na gumulong ang kaso at napatunayan nga ni si Vern at ang lalaki nito ang nagpasunog ng boarding house. Kahit na makulong ako, Seth, hindi mo na makahanap ang bulag na babaeng yon dahil kasama siyang naabo. Sa akin pa rin ang balik mo. Agad namang umalma ang ina ng binata. Abat, hoy babae! Anong akala mo sa sarili mo, gold bars? Hinila pa nito ang buhok ni Verna na mabilis namang pinigilan ni Seth. Nay, tama na. Hindi Seth rin. Pasabunot lang ako rito sa feeling gold na to. Baka nga naman may tinatago ka ng ginto dahil gold digger ka. Kung saan may pera doon ka kakabit. Ano ha, babae? Ha, kahit namang galaiti kayo, wala nang bulag na yon. Yun ang mahalaga ron. Sasamain ka talaga sa akin. Niyakap na lamang ni Seth ng ina para hindi na ito makapalag pa. Mahigpit na yakap kahit pakiramdam niya hinang-hina siya at naiiyak na rin. Ngunit sabi nga nila, walang imposible sa tadhana kung maniniwala ka, kung umaasa ka. Dumaong ang barkong sinasakyan niya sa Japan. May 3 araw sila roon, kaya naman agad siyang nag-asikaso at bumaba. Sa bawat pagbaba naman niya ay isa lamang ang kanyang pakay. Ang hanapan si Esmeralda kahit na nakakatawa at sobrang imposible. Mabuti nilang pala at kahit tamad siya ng araw na yon dahil sa snow ay bumaba pa rin si Seth. At nakita niya itong muli. Esme? Sorry? Kita niya ang gulat sa mukha ng babaeng kamukha ni Esmeralda. Naglalakad-lakad kasi siya sa gilid ng mga paninda sa kalsada. Tapos ay natanaw niya. Hindi siya pwedeng magkamali. Kilala niya ang lahat sa dalaga. Esmeralda, ikaw ba yan? Lumunok si Esmeralda. Gusto niyang sagutin ito pero may pumipigil sa kanya. Dahan-dahan siyang umiling kahit na hindi niya na nakikita ang mukha nito. Sigurado naman siya sa boses ng binata. I'm sorry but do I know you, sir? Magpapanggap na lang muna siya. Hindi kasi siya sigurado sa pakay nito. At talagang sa dinami-rami ng bansang magkikita sila ay sa Japan pa. Napakalit ng tsansa pero kita mo naman ang ginawa ng tadhana. If you'll excuse me. No. Esmeralda, alam kong ikaw yan. Love, please. Ibang-iba na pero sigurado siyang si Esmeralda pa rin ito. Ang babaeng kanyang minahal. Hinaplos siyang mukha nito at hindi naman pumalag si Esme. Sinong lolokohin niya gayong miss na miss niya ng init ng mga haplos nito? Nakakakita ka na. Love, nakakakita ka na. I'm sorry, but I don't know you. Excuse me. Mabilis siyang naglakad papalayo sa binata at sumakay ng sasakyan na naghihintay sa kanya. Tanaw niyang binatang pilit na humahabol sa kotse. Hindi alintana ang dulas ng yelo sa daan. Si Catherine Manalo? Oh, ha? Kilala mo siya? Nang dahan-dahang tumango si Mercedes, ay napayuko na lamang dalaga. Napakalit ng mundong ginagalawan niya. Nakuha siya ng mayamang mag-asawa na nakandusay sa likod ng bahagi ng nasunog na lugar. Inampon at pinagamot. Si Mercedes ay nag-iisang anak ng mga ito. Kapitan ng isa sa barko natin si Catherine. Kung iiwas ka, ay baka mahirapan ka dahil persistent talagang lalaking yon.
Nagpapasalamat lang siya na hindi siya inusisa ng babae. Nanatili itong tahimik hanggang sa makauwi sila. Sa kabilang banda ay parang mababaliw na si Seth sa kakaikot sa lugar. Lahat niya ay pinuntahan niya, mahanap lamang o masulya pa ng dalaga. Alam niya, kilala niya, nagpapanggap lang ito. He's so desperate that he called his cousin, Virgil, for help. Hapon ang asawa nito at baka may malawak na koneksyon sa Japan. Hello, Seth. What's up? Ver, help me please. Humahangos na aniya. Nawawala na rin yata siya dahil hindi na alam ni Seth ang street na kinatatayuan. Napalayo siya sa mga kasama. Oh, what? Hey, Catherine, where are you? Bakit parang umiiyak ka na yata? May halong biro man ay tanong nito ay nahihimigan pa rin ang pag-aalala. She's here. Esmeralda's here. Sa Japan. Help me. Nakakakita na siya at nagpapanggap siyang hindi ako kilala. Pero ako, I know every part of her. Paano naman kita matutulungan? Nandyan ka pala sa Japan. Ano bang magagawa ko? Your wife. May connections pa siya rito. Please, kahit anong tulong. Mahanap ko lang siya, Virgil. Wala. Pero sige, kahit na hindi kami batinong pinsan kakausapin ko. Si Takeshi may malawak na koneksyon sa Japan. Yakuza ata yun. Umuwi ka na muna. Nasaan ka ba? Sa barko? Babalitaan kita kung merong balita. Sure naman akong tutulungan ako nun. Doon lamang nakahinga ng maluwag si Seth. Maaasahan talagang mga pinsan niya. Sila-sila lang din naman ang nagtutulungan. Wala nang iba. Kinaumagahan din ay tinawagan niya si Mercedes. Pasensya na, Miss Sevilla. Hindi yata ako makakabiyahe. Okay lang na matanggal sa trabaho. May hinahanap kasi ako at dito ko siya natagpuan. Pasensya na talaga pero mas importanteng hinahanap ko . Sino ba yung hinahanap mo at talagang kaya mong bitaw ng trabaho mo ha, Mr. Manalo? That's being unprofessional of you. Mas importante siya, Miss Sevilla. Naiiling lamang si Mercedes nang ibaba ni Seth ang tawag. Tiningnan niya si Esmeralda, nakabado sa harap niya. Oh, anong plano mo ngayon? Hindi ko alam. Nagpa siya si Mercedes sa tulungan si Esmeralda dahil na rin sa ginawa ni Seth dito. Hindi naman makatarungang gamitin ng isang babae para lamang maghiganti, tapos ay sasabihing nahulog at napamahal. Pinilit si Seth rin, kung hindi ay kakasuhan. Pero laking pagtataka ni Esmeralda na nahold ang cruise ship. Hindi ito makakaalis. Anong nangyari, Mercedes? Bakit hindi papayagang makaalis? Dalawa na kasi silang pinagkakatiwala ng mag-asawang sibilya sa cruise line. Ang mga ito naman ay bahala sa ibang negosyo. Hindi ko alam. Bigla nilang may dumating na notice . Pati tayo hindi pwedeng umalis ng Japan. Ay, what kind of bullshit is this? Wala naman tayong nilabag na batas . Bakit ganun ? Hindi kaya sa kalaban or something? Ay, damn. Why? Is there something wrong on the letter, Mercedes? This letter came from that Furukawa, the most influential person here at Japan. Bakit naman kayo siya makikialam? Hindi naman natin siya binangga. Ingat na ingat pa tayong makasalamuha yun. I thought nasa Pilipinas yun. Kahit nasan siya, kayang-kaya niyang paggalaw ng mga galamay niya. Hintayin nating ipagtawag tayo. Naghintay sila ng ilang araw at kahit na alam naman na walang ginawang masama, ay kinakabahan pa ni si Esme sa hindi maipaliwanag na dahilan. Nasa isang restaurant sila. Walang ibang tao. Mukhang naka-reserve. At nang makilalang nilaking nakaupo at naghihintay sa kanila, parang gusto niyang tumakbo papalayo at muling magtago. Seth. Malawak ang ngiti ni Seth na tumayo at sinalubong ang dalawang bagong dating. What's the meaning of this, Mr. Manalo? Nginisihan niya ito. Napipika siya. Naiinis. Hindi niya akalain na ito pang babaeng makikitang kasama ng dalaga. Pero si Esme ang pinagtuunan niyang pansin. Esmeralda, I'm glad nakakakita ka ng muli. Alam kong ikaw yun, love. Galit ka lang kaya ayaw mo akong kilalanin. Pero love, pakinggan mo naman muna ako. Nung una, nung nabangga kita,
Naisip ko na yun. Nagamitin ka para maghiganti. But then, habang tumatagal na kasama kita, nawawala na sa isip ko yun. Nahuhulog na pala ako. Totoo lahat ng pinaparamdam ko, Esme. Huwag mo sanang pagdudahan yun. Yun lang ba? Tawarin mo na ako, love. Yung babaeng nagpunta sa'yo, that's my ex. Ayaw akong tantanan. At siya rin yung babaeng nagpasunog sa lugar? How did you? Sinabi niya mismo sa akin na ipapasunog ang lugar para wala ka nang babalikan. Hindi ko naman alam na tototohanin niya. Kaya naging kampante ako. Natulog at nagising ako na hindi makahinga. Dahil naamoy ko na ang usok at gasolina. Hindi ko alam kung saan ako napadpad nun. Hanggang sa moran ako ng malay. Mahigpit niya itong niyakap. Sising-sisi na hindi nabantay ng maayos ang babae. Naramdaman naman ni Seth ang pagyakap din ito sa kanya at ang marahang haplos. I'm so sorry. Sorry. Patawarin mo ako, Esme. Babawi ako. Pwede ko ba bang ituloy yung pangako ko sa'yo? Nag-aalalang tanong niya. Akma na itong sasagot nang sumingit si Mercedes. Ipatanggal mo muna ang notice na baliw ka. Hindi tayo makakaalis lahat dito nang dahil sa iyo eh. Paano mo pala nagawa yun? That Furukawa is out of reach, Setrin. Nagtataka namang usisa ni Esme sa kanya. Natawa siya. Hindi nga niya akalain na talagang tutulong ito. Isang tawag lang daw at ilang oras sa paghihintay may sagot na agad. Esme, naalala mo yung asawa ni Virgil? Yung pinsan ko? Maraming pinsan si Seth at halos malito siya nung ipakilala sa kanya. Hindi masyado. Parang limot ko na dahil ang daming mong pinsan. That's alright. Yung asawa ni Ver. Minsan si Takeshi. Tinawagan ko lang si Ver para humingi ng tulong. Hindi ko naman alam na ganun pala kalakas ang connection ng payat na yun. Never mind that, love. Pakasal tayo rito. At sa huli, kahit paanong tanggi, natuloy pa rin sila sa simbahan. At kahit nakasalan silang dalaw ni Maria Esmeralda Sevilla Manalo, sinuyo niya pa rin ang asawa at ipinakitang sincero nga talaga siya. Hanggang dito na lamang po ang kwentong ito. This is Regine here in Miss Teen Stories. Daghan kaayong salamat!